balita at impormasyon magkasama, magkasangka. Doble paglilingkod ng tamang balita at tamang impormasyon. Dapat talaga nakatandem na to. Makinig ng live sa DWIZ. Naka-live din sa DWIZ Regional Integrated News. Panoorin ang live sa Aliw 23 at i-follow na sa social media DWIZ Facebook at YouTube. Tandem nina David at John. David Oro at John Ibanez. Magkakambal na pagseserbisyo sa bayan. Hatid ang mga balita na bagong-bago. Hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. DWIZ. Pinipina po natin ang ulo ng mga balita sa inyo po nag-iisang tandem. Tandem. Charter change, hindi urgent national concern para sa mga Pilipino ayon sa OCTA. Tandem. Bilang ng mga nagugutom sa Pilipinas, dumami ayon pa sa isang survey. Tandem. High stock ng Pilipinas bumaba noong Disyembre. Tandem. Mga unconsolidated jeepney wawalisin na sa Pebrero. Sapat na transportasyon tiniyak ng LTO. Talaga. Tandem. Sa balitang pangkalakalan, coin deposit machine nakalikom na ng 400 million pesos. Tandem. At balita sa ibayong dagat, 18 katao patay, 12 iba pa sugatan matapos mahulog sa bangin ang isang truck sa Congo, Africa. Tandem. Sa showbiz, actress-host na si Chris Aquino nakikipaglaban pa rin o nakikipaglaban na rin sa lupus. Tandem. At balita sa mundo ng sports, abangan ang reports ni Tandem Anthony Santay. Tandem. Sa oras na 7 sandali makalipas ang ika-6 ng umaga ngayong araw na ito ng Martes, Enero 23, taon 2024, sa ngalan po ni na Tandem David Oro at John Ibanez, Drew Nasino. Ako po naman si Senyor Ray Pacheco. Tandem. At sa detalye nga ng mga balita, mayorya na ng mga Pilipino ang nagsasabing hindi itinuturing na urgent national concern o pangunahing alalahanin ang charter change o CHACHA. Batay sa 2023 fourth quarter tugon ng masa survey ng OCTA, 1% lamang ng mga Pilipino ang naniniwalang dapat agarang maaksyonan ng pamahalaan ng CHACHA na isinusulong sa bansa sa pamamagitan ng nagpapatuloy na People's Initiative o PI. Ayon sa resulta ng survey, ang pagkontrol sa inflation ang nananatiling pangunahing alalahanin para sa 73% ng mga Pinoy. Pumapangalawa ang pagkakaroon ng access sa abot-kayang presyo ng mga pagkain. Sinundan naman ito ng paglikha ng mga trabaho, 36%, pagpapataas ng sahod ng mga manggagawa, 34%, at pagpapababa ng bilang ng mga mahihirap, 32%. Isinagawa ang survey simula Desyembre 10 hanggang 14 ng isang taon sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 respondents sa buong bansa. Tandem. Umabot na sa mahigit 100 distrito sa bansa ang nakapagsumiti na ng lagda sa Commission on Elections para maamendahan ang saligang batas sa pamamagitan ng People's Initiative. Sa pinakahuling tala ng COMELEC, nasa 153 legislative district ang nagsumite ng mga pirma sa poll body ukol sa naturang petisyon. Lagpas kalahati ito ng kabuang 254 na legislative district sa Pilipinas. Ito'y sa kabila ng panawagan ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na itigil muna ng COMELEC ang pagtanggap ng lagda sa People's Initiative upang maisulong ang CHACHA. Tandem. Inuwestiyon naman ni Senate Minority Leader
Coco Pimentel ang prosesong ginagawa ng Senado at Kamara kaugnay sa pagsusulong ng charter change o CHA. Ayon kay Senador Pimentel, may tuturing na self-preservation ang inihain ni na Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator Loren Legarda at Senator Sani Angara na resolution of both houses 6 na nagsusulong na amyendahan ng economic provisions ng 1987 Constitution. Ito'y dahil layunin itong maiwasan ang constitutional crisis sapagkat maiet sa puwera ang Senado sa isinusulong na CHA sa pamamagitan ng People's Initiative o PI. Bigyan din pa ni Senador Pimentel na publiko ang dapat nangunguna sa nasabing inisyatibo at hindi iniimpluwensyahan ng sinumang mambabatas. Tandem! Samantala, humingi naman ng gabay sa Diyos si Senador Cynthia Villar dahil daw sa painit na painit ang panahon, hindi, ang natalakayan kaugnay sa charter change o CHA. Hiling ni Senador Villar sa Diyos na sa kanyang opening prayer sa sesyon ng Senado na bigyan ng pangunawa at lakas ng loob ang mga senador habang pinag-iisipang maigi ang hakbangin sa pagbabago ng CHA. Amen. Gayon din ang pagpapanatili ng integridad sa konstitusyon at itaguyod ang check and balance na nagpapatibay sa demokrasya. Bukod dito, ipinagdasal din ng senadora na magkaroon ng vigilance para po maprotektahan daw ang bansa mula sa perils of self-interest and deceit. Tandem! Peligro ng pagiging makasarili at panloloko. Yan ang binabanggit ni Senador Villar. Cynthia Villar. At speaking of PI, People's Initiative. Iwanagin mo. People's Initiative po ang At syempre yung CHA, binatikos naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang alingas-ngas na may nangyayaring suhulan sa mga lumalagda o lalagda sa PI para maisulong ang charter change. Buwelta ni dating Pangulong Digong, talamak ang bayaran sa nasabing inisyatibo at nangyayari rin ito sa Davao City. Idinagdag pa na dating alkalde ng lungsod na ginagawa ang nasabing suhulan sa petisyon para paspasan ang pag-amyenda sa saligang batas at manatili sa kapangyarihan ang mga nasa posisyon. Naniniwala rin ang dating Pangulo na maganda ang 1987 Constitution at demokrasya sa bansa dahil maaring makaboto ang publiko ng mga opisyal ng pamahalaan. Tandem! Nanawagan naman ng election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal sa Commission on Elections na itigil ng pagtanggap ng signature sheets para po sa People's Initiative na amyendahan ng 1987 Constitution. Ayon sa abogado, walang legal na batayan para sa sinuman na magbigay ng mga signature sheet sa poll body nang hindi nakakapagsumite ng petisyon. Dagdag pa nito, dati nang nagdesisyon ng Korte Suprema na kailangang basahin muna ng publiko ang petisyon bago nila ito lagdaan. Gayunpaman, iginit ni Comelec Chairman George Garcia na naayon sa Resolution Number 10650 ang aksyon ng Comelec sa mga lagda. Tandem! No choice umano ang Commission on Elections. Ito ang inamin ni Comelec Chairman George Garcia kaugnay sa pagtanggap ng poll body ng mga lagda mula sa People's Initiative o PI upang maisulong ang CHA o Charter Change. Ayon kay Garcia, nakabatay sa Resolution Number 10650 ang kanilang pagtanggap ng mga pirma mula sa naturang petisyon. Kinwestiyon pa ng poll body chief kung bakit sila tatanggap ng dagdag trabaho kung wala naman ito sa kanilang mandato. Tandem! Samantala, nilinaw ni Department of Interior and Local Government Secretary Benhar Abalos na personal na opinion lang ng isa sa kanyang undersecretaries ang babala sa mga barangay officials na humihingi ng pirma para sa patuloy na isinusulong na charter change. Matatandaan na sinabi ni DILG Secretary Felicito Balmosina
na dapat iwasan ng mga opisyal ng barangay na masangkot sa signature campaign at hindi dapat gamitin ang mga barangay hall para sa inisyatiba. Kaugnay nito, sumulat ang kalihim sa Commission on Elections upang linawin ang papel ng mga opisyal ng barangay sa partisan political activities, kabilang na ang People's Initiative. Dagdag pa ni Secretary Avalos, gusto niyang malaman ang desisyon ng COMELEC sa usapin dahil nakasad sa Unbank Resolution na may petsang Abril 2022 na mga elective barangay officials ay exempted sa pagbabawal sa pagsali sa electioneering at partisan political activity. Tandem! Duda naman si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa pagpapatuloy ng pagsusulong ng charter change sa pamamagitan ng People's Initiative o PI. Ayon kay Carpio, hindi maaaring gamitin ang PI upang alisin ang check and balance sa gobyerno. Kabilang dito ang panukalang vote jointly o pagboto ng Senado at Kamara na magkasama sa halip na magkahiwalay. Idinagdag pa ng dating maestrado na maaaring makwestiyon ang nasabing inisyatibo sa Korte Suprema. Tandem! Sa iba pa nating mga balita, duda si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio sa pagpapatuloy ng pagsusulong ng charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Ayon kay retired Senior Associate Justice Carpio, hindi maaaring gamitin ang People's Initiative upang alisin ang check and balance sa gobyerno. Kabilang dito ang panukalang vote jointly o pagboto ng Senado at Kamara na magkasama at hindi magkahiwalay. Dagdag pa ng dating maestrado, maaaring makwestiyon ang naturang People's Initiative sa Korte Suprema. Tandem! Samantala, wala pang natatanggap ang National Bureau of Investigation ng kahilingan na imbestigahan nga ang alingas-ngas na may nangyayaring suhulan sa mga lalagda sa People's Initiative o PI para maisulong ang charter change. Ayon kay NBI Director Menardo De Lemos, nais nilang umiwas sa mga usapin sa politika. Kaugnay nito, patuloy din na naghihintay ang Department of Justice na makatanggap ng ebidensya bago imbestigahan ang umano'y suhulan sa PI. Matatandaang nanawagan si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III sa NBI na imbestigahan ang bayaran umano ng 100 piso sa mga lalagda o lumalagda sa nasabing inisyatibo upang isulong ang pag-abyenda sa saligang batas. Tandem! Samantala, may report muna tayong tatanggapin mula sa Senado. Resolusyon ukol sa economic chacha na i-refer na sa Senate Committee on Constitutional Amendments. Ihatid sa atin ang detalye ng balitang yan mula kay Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Celi? Na-refer o napunta pa rin sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na pinumunuan ni Senator Robin Padilla ang resolution sa Senado na naglalayong amyendahan ang ilang economic provision ng Konstitusyon. Ito'y bagamat unang napagkasunduan ng majority bloc na bumuo ng subcommittee ang nasabing Constitutional Amendments Committee na pamunuan ni Senator Sani Angara na isang abogado para siyang mga siwa at humawak ng public hearing ukol sa economic chacha. Sa panukalang resolution of both houses, ni na Senate President Juan Miguel Zubiri, Senator Loren Legarda at Senator Angara, pinadadagdagan ng mga katagang unless otherwise provided by law ang constitutional provision ukol sa public utilities, education, institution at advertising companies. Ang pag-refer ng resolution sa komite ni Padilla ay ginawa matapos ang halos 3 oras na closed-door meeting ng mga senador kung saan pangunahing tinalakay ay ang panukalang pag-amyenda sa ating konstitusyon. Wala pang pahayag sina Senate President Zubiri at iba pang mga senador kung ano napagkasunduan at kung meron bang napagkasunduan ukol sa chacha o sa nasabing resolution sa ginanap na pagpupulong ng mga senador. Ito sa Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad,
DWIZ Patrol Report. Sa kaugnay pa rin balita, saan ay puwersang nagprotesta naman ang iba't ibang grupo sa harap ng Batasang Pambansa sa Quezon City sa muling pagbubukas ng sesyon ng Kongreso bilang pagtutol sa isinusulong na Charter Change o CHA-CHA. Bilang sa mga naglunsad ng demonstrasyon, ang bagong alyansa Makabayan o Bayan, Bayan Muna, ACT Teachers, Health Alliance for Democracy at iba pang grupo. Ipinababasura ng mga nasabing grupo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang itutulak na pag-amyenda sa saligang batas. Sa kanilang protesta, ikinagagalit ng mga nasabing grupo ang anilay paggamit ng public funds sa nagpapatuloy na pangongolekta ng lagda para sa People's Initiative o PI. Ngayon din naman paggamit ng mga politiko sa pondo kung saan nagpapanggap sila na tumutulong sa pamamagitan ng mga ayuda at subsidiya ng pamahalaan. Naniniwala rin ang mga demonstrador na kung ibabasura ng Pangulo ang CHA-CHA, hindi na ito uusad pa sa Kamara. Tandem. Sa iba pa nating mga balita, dumami pa ang bilang ng mga Pilipinong nagugutom. Aray ko. At batay ito sa survey ng Social Weather Station kung saan umabot na sa 12.6% ang mga pamilyang nakaranas ng tinatawag na involuntary hunger o walang makain itong nakaraang buwan kumpara sa 9.8% noong Setyembre 2023. 11.2% sa mga ito ang nakaranas ng moderate hunger, meron pa ng moderate, o ang minsang kagutuman. Habang isang punto, 4% naman ang naranasan ng matinding kagutuman. Gayunman, bumaba ang bilang ng mga nagugutom saan? Sa Metro Manila. Dito? O bukang hindi ata. Totoo kaya yan? Ewan ko. Na-survey ka ba? Ewan ko, nagugutom sa Metro Manila sa 12.7% mula sa 17.3%. Nabawasan pa yung nagpapalimos sa gitna ng kalye? Hindi naman eh. Actually, Dumadami nga eh. dumami pa. Oo. Bakit na ba nabawasan yun? Pero speaking of gutom, of course, hindi po kumpleto ang hapagkainan ng mga Pilipino kung walang kanin. Siyempre, Naman, totoo, siyang tunay. Eto, sa report na ito, bumaba ang rice inventory ng Pilipinas sa 25% noong Disyembre. Gayunman, tiniyak ng pamahalaan na may sapat na supply ng bigas ang bansa na tatagal hanggang sa susunod na anihan. Hanggang this year po yan. Batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, bumaba nga sa 25% katumbas po yan ng rice stock na 1.90 million metric tons mula sa 2.5 million metric tons na naitala sa kaparehong 2.5 metric tons na naitala sa kaparehong lugar, abang sa pinakabagong report bagyang bumaba ng 4.2% kumpara noong November 2023 ang stock na 1.98 million metric tons. Nabatid naman na ang supply ng bigas mula sa NFA o National Food Authority kung saan mayroong share na 3% sa kabuong inventory ay bumaba naman ng 54.4% kumpara sa kaparehong panahon noon naman 2022. Una na nga inihayag ng Department of Agriculture na noong Disyembre na nakarang taon ay mayroong sapat na supply ng bigas ang bansa hanggang Marso o Abril dahil sa inangkat na bigas mula Vietnam at India. Samantala, ang supply naman ng mais noong Disyembre ay tumaas ng 2 beses o 685.89 million metric tons. Kumpara po yan sa 545.3 metric tons sa kalintulad na panahon noong 2022. Tandem. kaugnay nito, aminado naman ang Department of Agriculture na malaki talaga ang inaangkat na bigas ng bansa. Kasunod ng ulat ng U.S. Department of Agriculture na inaasang Pilipinas pa din ang mangunguna sa rice importer sa buong mundo ngayong taon. Ayon kay Agriculture Assistant Secretary Arnel de Meza, umabot na sa 3.8 million metric tons ang ini-import na bigas ng bansa noong 2022
habang bumaba naman noong sumunod na taon kung saan 3.5 million metric tons ang inaangkat na bigas. Tinitingnan naman ng DA kung bababa pa ang inaangkat na bigas ng bansa ngayong taon dahil sa paganda naman ang produksyon noong 2023. Gayunman sinabi ni Asek de Mesa na malaking hamon ngayong taon kung gaano kalaki ang volume na iaangkat ng bansa. Tandem! Import pa more. Speaking akala ko of wala na. import, ha? Hindi daw mawawala ang pag-i-import dahil tayo... Basketball? Oo, parang PBA. Parang PBA. Oo, import. Lahat ini-import. Dahil hindi kasi stable yung ating lokal na produksyon. Lalo ng bigas. At ito namang grupong sinag o samang industriya ng agrikultura, umaasang hindi na aabot sa 3.8 million na metric tons ang rice import ng bansa ngayong pong taon yan. Ito sa kabilangan ng projection ng US Department of Agriculture, USDA, na mananatiling nangunguna, top 1 global rice importer ang Pilipinas matapos maungusan ang China. Sinabi ni Sinag Executive Director Jason Cainglet na maaaring nakabatay ang pagtaya ng USDA sa posibleng impact o epekto ng El Nino phenomenon sa rice sector. Dahil dito, critical anya na matugon ng mabuti ng Department of Agriculture ng Pilipinas ang hamon ng tagtuyot lalo na sa rice-producing areas. Samantala, inihayag naman ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na nakatutok na ang pamahalaan sa pagpapalakas ng lokal na produksyon nang hindi lubusang umaasa sa importasyon ng bansa. Tandem! Iminungkahi naman ng Private Sector Advisory Council o PSAC kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng pagkikipag-ugnayan sa mga lokal at international food bloggers bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para lalo pang mapalakas ang turismo daw sa bansa. Matatandang nagsagawa ang PSAC meeting sa Malacanang kung saan rekomendado ng PSAC Tourism Group ang konsepto sa pagkakaroon ng Create Local and Global Food Events na sa sentro sa mga pagkaing Pinoy. Binanggit na makatulong ang mga influencers sa pagtataguyod ng mayaman na kultura at masarap na pagkaing Pilipino na maaaring maging isa ring panghatak upang makahikayat pa ng mga turista sa bansa. Nabatid na kasama rin sa mungkahi kay Pangulong Marcos ay ang maisama sa turismo ang pagkakaroon ng National o Regional Food Festival at Food Congress. Tandem! Siyempre, hindi naman Nakikalit sa mga turista. saan ba kilalang Pilipino? Adobo, di ba? Tuyo talaga. Sige. Ano yan, magandang ano po yan, ha? Magandang, Ang tuyo. Ang tuyo. Tsaka, o kaya tinapa. Pwede rin tinapa. Ha? O kaya galunggong. Pwede rin. At sinangag. Sinangag, yan. Sige, mamaya pag-uusapan natin po habang nag-aalmusal ay yung issue po doon sa ating pong mga mag-aaral sa ating pong pagbabalik. Tayo po muna ay magbibigay daan sa ilang pong mga paalala mula po sa ating mga proud sponsors. Oras, 28 sandali makalipas ang ika-6. Tandem! Sa oras na 32 sandali makalipas po ang ika-6 ng morning, nagbabalik pa rin po yung nag-iisang tandem. Dito pa rin po sa Impila May Todong Lakas, DWIC 882 at Aliw Channel 23 ngayong pong araw na ito ng Tuesday at Enero 23, taon 2024. Balik session na. Bilis ng araw, no? Balik session na, Bilis ng senyor, ang ating mga kongresista, yung mga mambabatas. Aha. At bukod sa tsa-tsa, na mainit pa rin, of course, inflation pa rin. Number 1 pa rin po sa mga concern, inflation. Ewan ko, in Chacha, may lumabas sa survey, hindi daw national concern. Yung modernization. Modernization. Ang dami. Dami. Dami natin kinakaharap ngayon. Eto- Pagkatapos ngayon, ay ito na. Meron tayong mabigat na kinakaharap na tag-init. Nako. Oo, yan. Ito yung El Nino. Phenomenon. Oo. Kaya tuloy,
eto na tuloy. Sino daw maepektuhan nitong mga sunod-sunod na mga problema natin ito? Jeepney, sasakyan. At tapos, sabi mo, kakainin. Kakainin, siyempre. Pagkatapos, papasok ka sa eskwela. Naman. Sasalubong ka sa matinding init ng panahon. Paano ngayon yan? Ay, naku. Yan. Sige, maraming nga gustong bumalik tayo Aha. sa dati nating school calendar. Yung Mas June. sanay na raw ang Pilipino ng baha. Ano gusto nyo? Lalangoy yun. Baha o Tag-init. Ayan. Tanungin natin mula sa Kamara ang chairman po ng Basic Education Committee na si Congressman Roman Romulo ng Pasig City. Magandang umaga po, Congressman Romulo. Welcome po sa DWIZ LU23. Drew Nasino po at Senyor Ray Pacheco. Buenos dias, Congressman Romulo. Nagulat ka Yes. ba? Bakit ko siguro magugulat ka, bakit ako ng Kastila kay Congressman Romulo? Napakahusay sa Kastila kasi yung tatay niyan eh. Siyempre. Tama ba ako, Congressman? Naging kalihim. Di ba? Kaibigan ko kasi yung tatay niya. Magandang umaga, Sir Drew, Senyor Ray, at sa lahat po ng nanonood, nakikinig po ng ating programa. Good morning po sa ating lahat. Opo. Kung nakarating na ho naman siguro sa inyong kabatiran, ito pong isinungsulong nga po. Actually, itong DepEd, sila po ay nagsasagawa po ng pag-aaral. Sa plano nga pong ibalik sa dati pong school calendar, yung pasok po ng mga estudyante from June to March. Ano ho ang reaksyon nyo po rito, Congressman? Well, una, Sir Drew, Senyor Ray, kung maalala po ninyo last week, Lunes last week, ay nagkaroon po kami ng committee meeting sa Kamara, sa Committee on Basic Education, tungkol dun sa issue ng voucher para sa grades 11 Opo. and 12 dun sa ating mga SUC, LUC. During that hearing po last week, ay nasabi po sa amin doon ng Department of Education na mag-uumpisa na po sila ng mga konsultasyon nila tungkol dito sa pag-revert o pag-iba ulit ng academic calendar natin. So tinanong rin po natin last week po, no Lunes, ng committee meeting sa Department of Education, ang sinabi po natin, gusto natin ay masubmit po sa committee natin yung pag-aaral na ginawa po nila. At syempre po na masigurado lang na ano yung proseso ng konsultasyon na gagawin nila. Unang-una po ng pinakamahalaga dito sa ating mga learners at sa ating mga sa magulang at syempre sa mga guro. Dahil alam po natin, kanina nga nakikinig po ako sa inyo, totoo po yun. Kung ano man ang piliin po ng Department of Education na irerekomenda nila na academic calendar para sa mga susunod na academic school years natin, kailangan mapaliwanag na mabuti. Kasi in either choice po, may challenges. Tama ho kayo. Either pipili po tayo ng masyadong mainit o baha naman po. Yun naman po talaga ang katunayan, totoo dyan. Kaya kailangan po, ang Pilipino po matalino naman eh. Ang gusto lang ng Pilipino, mapaliwanag sa kanila kung ano ang desisyon at kung bakit, at syempre yung mga konsultasyon. Pero either way po, alam natin ng totoo na may challenges yan at gusto natin malaman ano yung mga hakbang na planong irekomenda ng DepEd sa executive para kahit paano kung piliin po nila mag-revert tayo ng summer sa April at May, alam naman po natin, pagdating naman ng July, August, baha na naman tayo, may mga ulan na naman. Kailangan kahit paano pagka may flooding, siguraduhin natin hindi na evacuation center yung ating mga schools. Kasi pag pinili naman po nila yung academic calendar na July at August pa rin ng summer, kailangan po ano naman ang recommendation nila para dun sa mga paggawa ng mga bagong buildings para yung init naman po talagang hindi maapektuhan. Sir Drew, Senyor Ray, ito po ang pinaka-bottom line dyan. Ang kailangan natin, continuity of learning. Kailangan yung pag-aaral ng mga ating learners, hindi ma-chop-chop na laging biglang walang pasok, ay biglang masuspende na medyo matagal, tapos pasok. Dahil po, dyan talaga naapektuhan yung comprehension ng ating mga mag-aaral. Kaya yan lang po, sa Lunes po may committee hearing, ay inaasahan natin masubmit rin po sa atin kung ano yung pag-aaral na ginawa ng DepEd. At syempre yung schedule nila dito sa konsultasyon po na gagawin nila. Okay.
Ito ho bang pag-aaral po ng hanggang kailan ba nila Kailan nila ilalabas yung resulta kaya nito, Kong? Ang intindi ko po, no, Sir Drew, ang intindi ko po dito ay nagawa na nila yung pag-aaral, kaya nandito na okay. sila sa konsultasyon. That is why gusto po natin masubmit sa atin at the latest by Monday kung ano yung paano nila, how did they reach this decision na ang academic calendar ay whether summer is April, May or summer is June and July. Importante po malaman natin yun. Ano yan, Kong? Ano yan, Congressman? Ito sinasabi niyo committee meeting at saka yung mga desisyon. Does it mean na i-implement na yan ngayon o i-implement pa yan next year, na school year? Kasama po yun sa inaasahan natin na mailalatag sa atin ng DepEd. Kasi that is why importante po yung konsultasyon. Kasi kung this year po nila implement yun, kunyari itong academic Kailangan calendar, may timeline. Yung 2024 to 2025, alam po natin, pag kunyari ibalik po nila yung summer sa April, May, magtatapos po tayo ng May. Ibig sabihin po nun ay halos walang break yung ating mga estudyante, learners, kasi tuloy-tuloy. At wala rin break yung ating mga guro. Yun nga lang. That is why Dagdag gasos ulit. Opo, tuloy-tuloy po yan kung yan ang plano nila. Pero kailangan ilatag ng mabuti kasi dito po naman sa ating bansa, talagang sa totoo lang, basta napapaliwanag sa taong bayan, nakakaintindi sila. Halimbawa po, yung binanggit ko na hearing last week tungkol dito sa voucher system sa SUCs and LUCs natin. Di ba yung mga pumasok po doon na binibigyan ng tulong ng DepEd. Nung pagkatapos po ng hearing nung Lunes, wala na ho tayong narinig. Parang napaliwanag naman ng mabuti ng DepEd at ng SHED yung plano nila, na wala na po yung issue pagkatapos ng hearing last week, nung Monday. Kasi ang gusto lang naman ng taong bayan, mapaliwanag sa kanila para maintindihan nila. Yun lang, ang tao naman po talagang matalino rin. Katulad ng issue na ito naman po tayo, no, nabanggit kasi nila nung committee meeting last week na mag-uumpisa na yung consultations nila kung ano yung tamang academic calendar muli na susundan ng DepEd. Pero doon po natigil yun. Kasi hindi yun yung hearing last week. So inaasahan natin sa Lunes, may ilalatag nila ng maayos kung ano yung resulta ng study nila at ano yung timeline po nila para dito sa kanilang mga konsultasyon. At kailan i-implement po itong desisyon nila. Yun po yung mga mahalaga na kailangan lang malatag ng maayos. Kasi siyempre, ang involved dyan, magulang, anak, ang daming adjustment na gagawin ulit. In case ko ano talaga ang pairali natin, balik sa dati, as usual, as is, where is pa rin. Yun ang isip Senyor Ray, tama kayo dun. Hindi lang po, marami ho talaga maging apektado po muli dyan. Kung maalala po natin, meron din tayo mga universities and colleges na nag-adjust na ng academic calendar. So, ibig sabihin po niyan, kahit papano, ay maiiba rin po yung alignment rin natin sa ating ibang mga universities and colleges. Maraming consequences na kailangan mailatag talaga ng mabuti para yung mga magulang, yung mga mag-aaral natin, ay makonsiderin po nila kung ano yung para sa kanila ang pinakamagiging maayos. Continuity of learning po, yun talaga po yung baseline nating lahat dapat. Na dapat ay hindi naaantala, hindi nasususpinde, yung patuloy na pag-aaral ng bata. Dahil yung lesson plans po natin, sa totoo po, talagang connected po lahat yan dapat Talagang dapat tuloy-tuloy yan. Hindi yung ngayon linggo ay may lessons tayong tinuturo. Tapos next week wala na naman pasok. Dahil masyadong mainit or dahil may baha naman. So kailangan po talaga maayos na planning ang gagawin. Kasi kung hindi po, walang kalidad na edukasyon ang maihahatid natin sa kapadaang Pilipinas. Alam niyo, totoo yung Congressman, ang hirap talaga yung may pasok ngayon, bukas wala. Alam niyo, nangyayari doon sa mental ng bata, nawawala ng continuity yung kanyang pag-aaral, yung pagkuha niya ng kaalaman. Kaya tuloy... Tama po yan. Di ba? Nangyayari tuloy, tinatamad na sa bandang huli. At the end of the day, ayun. Opo, yung building blocks po yan Yung talaga po yan parang step 1, step 2, packet po talaga na hindi pa pwedeng hindi continuous po yan. Tayo po, nung nag-aaral tayo, alam naman po natin ng totoo. Talaga may continuity, kaya kahit paano,
ay matututo ka. Talagang masisigurado natin may kalidad na edukasyon. Yan ang kailangan po ngayon din. Hindi po katulad ng panahon siguro natin na kahit papaano ay wala masyadong distractions. Ngayon po sa totoo, may teknolohiya po, may distractions na po talaga dyan, may mga games. That is why kailangan tuloy-tuloy para yung interest rin po ng bata ay hindi maputol. Kung pwede tayo maiba lang, mula kung okay na tayo dito sa possible changes ng ating academic calendar, kumusta yung ating K-12? Yan. Kasi alam natin, maraming mga react na dyan. Hindi ba pwedeng ibalik na raw yun dati? Or Hindi ba maapektuhan yan yung itutuloy pa ba natin ang K-12? Sa nakikita nating survey, sa kabuuan, effective ba o hindi? Well, sa ngayon po talaga ang pinangako po ng K-12 na college ready at ready na po para sa trabaho. Nakita po natin hindi po totoo yan. Opo. That is why po talagang sa ngayon po sa House of Representatives, last year pa po dinidinig na po natin yung iba-ibang mga panukalang batas tungkol po dito. Meron pong mga panukalang batas na i-abolish yung 11 and 12. Meron pong mga panukalang batas na yung TechVoc na 33% of our learners po, ganun kalaki, ang pumapasok ng TechVox grades 11 and 12 ay dapat ihiwalay na sa Department of Education at ibigay po sa industry-driven na curriculum. Kasi kailangan job ready. Ang job readiness po, 33% po yan ng estudyante natin na 33 to 36% ng estudyanteng pumapasok ng grade 11. Ang pinipili po nila ay TechVoc track. Pero alam po natin, sinasabi na sa atin ng industriya, ang mga graduates po natin ay hindi pa rin job ready. Ang sabi nga ng mga industriya, ang preference pa rin nila ay yung mga tumapak man lang ng kolehiyo, nag 2 years sa kolehiyo. Pero alam natin ang totoo, Senior Ray, Mr. Drew, alam natin ang totoo dito? Because hindi maganda po yung pundasyon na binigay natin sa TechVoc 11 and 12. Kasi sa totoo po, ang DepEd, ang focus niyan, academics. Pero alam po natin, ang TechVoc, skills training po yan. Ang kailangan lang po talaga, yung basics yan, yung reading comprehension, mathematics na age-appropriate. Pero karamihan ng oras po dyan, ang kailangan po talaga, tuloy-tuloy, continuous po na training sa skills niya. Kasi iba po talaga yung, lalo na pag skills, yung on the job po kayo. Ngayon po, ang nangyayari po, ang oras po nila, ginugugol po nasa classroom. Paano ka matututo ng theoretical? Kung puro theoretical, hindi po skills training yun. Kaya nga skills training. Walang application. Kailangan may practical application po yan. That is why, yun yung isang proposal po na ang TechVoc track, ihiwalay na po natin, pero pag natapos rin po kayo nung sinasabi nating industry-driven, but regulated by TESDA na curriculum, pwede ka pa rin tumapak ng kolehiyo dapat. Talagang multiple education pathways po. Katulad sa ibang bansa po, ganun talaga. Opo. Kasi natatandaan ko kung ang come-on sana ng K-12, makakatipid tayo. Hindi na kayo magka-college and you can... Diretso na. Diretso na, makakapagtrabaho kagad kayo. Pero nabaligtad na nangyari. Sakripisyo magulang, sakripisyo din ng bata, dahil kasi kaya nagsasakripisyo yung bata, nung malaman niyang mahaba pa yung kanyang lalandasin, nung dati, hanggang high school graduate, okay na siya. Uy, third year na ako. Naku, mahaba-haba pa. Kaya nakikita niyo, yung pacing ng utak ng bata, para ata bumagal, mahaba pa naman yan eh. Relax lang muna ako. Hindi ka mukha nun dati, talagang lahat nagsusumikap bago matapos sila ng high school. Ngayon, parang mahaba pa eh. Kaya relax lang muna ako. Kaya yung utak niya, parang bumaba ang pacing ng pagkuha niya, pag-absorb niya ng mga impormasyon. Nagpabanching-banching. Ng kaalaman. Di ba? Ano palagay niyo, Kong? Hindi kaya gano'n? Well, sa totoo po, ano nangyari po talaga ay kinongest po natin yung curriculum natin. No, napakabigat Ang ginawa nun. po natin, punong-puno, na sumobra naman po. Nakalimutan natin yung pinaka-basic, yung functional literacy. Kaya nga sa totoo, Mr. Drew, Senior Ray, lagi kong binabanggit ito, kahit nung last Congress pa po ito, nung panahon pa ni Secretary Briones, ang kailangan po talaga, i-lesson natin ang subjects. At yung subjects po ay nakatutok sa reading comprehension, age-appropriate, sa mathematics, age-appropriate, sa sciences. At yung iba po,
pwedeng elective. Ang importante po yung foundational skills Yes. Kasi matalino po ang batang Pilipino. Sinabi niyo pa. Totoo naman. Pero ang ginawa po natin dati ay pinuno po natin ng subjects. Nag-focus sa hindi po academics. Na ano Oo, kung ano-ano nalunod eh. Nalunod kong. Tama po yan. Nalunod po talaga. Sa dami ng kailangan ng Yun. competencies na maihatid. Kaya tama po yung matatag curriculum Yung matatag curriculum ngayon, pero sinasabi ko lang sa DepEd, Ayun. maganda yung matatag curriculum. Dati pa natin sinasabi yan. Pero hindi pwedeng pilot lang. Kailangan po full implementation na po niyan. Kasi talagang sa PISA results natin, sa mga international assessment test natin, andyan na po sinasabi na sa atin, kailangan kayo mag-focus sa reading comprehension mathematics. Sinasabi na po sa atin, kumuha tayo ng exam noong 2018, kumuha tayo ng exam sa TIM sa SEAPILAN 2018, 2019, 2022, nag-PISA tayo ulit. Opo. Lahat po ng resulta sinasabi na sa atin, reading comprehension mathematics, yun naman po ang focus ng matatag curriculum. Pero ang sinasabi ko lang, tama na po yung mabagal na proseso na puro pilot implementation. Ang sabi po sa akin, Senyor Rhea, Sir Drew, hinahan pa raw po nila ang mga textbooks. Pero ito na maisipin natin. Sinabi ko nga po kahapon sa isang privilege speech ko sa Kongreso, simula 2012, hanggang ngayon po, wag na tayo manano kasi implementasyon 2016. Simula 2016 hanggang 2023, hindi nga tayo po makakuha ng mga textbook Dahil sa haba po ng proseso ng pagbid ng mga textbooks natin, hindi po tayo, wala man lang tayong May red tape. kalahati ng pangangailangan ng textbook. So, wag na po natin gawin dahilan yan. Let us focus and implement, let us give our learners that opportunity na maipakita po nila yung sarili nilang galing. Ang kailangan po ng Estado, ang basics lang ituro sa kanila. Ang estudyante po natin, matalino on their own. They will show their full potential. The moment, siguraduhin lang natin yung basics. Okay. Well said, Kong. At we expect na sana makita natin yung mga, yung nakita natin yung mga correction at may correct na yun talagang medyo nakita natin mga mali at hindi nakatulong. Aabangan namin sa ating mga yung estudyante. desisyon Yan. ng Opo. marami po ang nakaabang, yung mga magulang po. Lalo na magulang. Yes, oo. At teachers. Siyempre. Pati teachers. Yan po mga dumadaing Yan. Okay. Tama po yan. Sige po. Kong, maraming salamat po, Kong. Mr. Drew. Kong, salamat. Mga kaibigan, si Opo. Congressman Roman Romulo, ang ating district representative dito po sa Pasig City. Yan, Chairman ba? Chairman ng Basic Education Committee. Diyan po yan sa Kamara. Magbabalik po muli ang inyo po nag-iisang tandem makalipas lamang ilang mga paalala mula po sa ating mga proud sponsors. Oras, 10 minuto bago sumapit ang ganap ng alas 7. Tandem! Po ng inyo po nag-iisang tandem, tayo po ay tumanggap ng ilang po mga pag-ulat mula sa labas ng impilan. Iba pang trabaho ng Task Force El Nino, ipinaliwanag ng Malacanang. Labi natin ang kabuuan ng report mula kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Ipinaliwanag ng Malacanang ang iba pang magiging trabaho o mandato ng Task Force El Nino. Batay sa Executive Order No. 53, babantayan din ng Task Force ang pagpapatupad ng short at long-term solutions at mga programa na tinukoy sa ilalim ng El Nino National Action Plan. May pagtulungan din ang Task Force sa mga ahensya ng gobyerno para mapabilis ang pagkumpleto sa lahat ng mga proyektong pantubig. Hugutin naman ang pondo ng Task Force sa kasalukuyang pondo ng member agencies at ng available na pondong matutukoy naman ng Department of Budget and Management o DBM. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Tignan naman natin ang balita sa Kamara. Mungkahing ilipat sa BGC ang gusali ng Kamara, bigo sa survey. Ang detalye, ihatid sa atin ni Patrol 11, Tina Nolasco. Tina? Hindi pinaburaan ng nakararaming empleyado ng Kamara de Representantes ang rekomendasyong ilipat sa Bonifacio Global City o BGC sa Taguig ang gusali ng mababang kapulungan. Ito ang resulta ng survey na pinasagutan ng tanggapan ng Office of the House Secretary General kaugnay sa mungkahing mula Quezon City, ilipat ang Kamara sa Taguig malapit sa gusali ng Senado, kung saan lumabas na mula sa 1,690
198 na sumagot hanggang nitong January 20, 2024 mula sa nasa 5,000 bilang ng mga kongresista, congressional staff at secretariat sa Kamara, lumabas na nasa 1,481 o 88% ang kontra sa paglipat ng Kamara sa BGC, habang nasa 208 o 12% lamang ang mga bumotong sang-ayon dito. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco, para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Sa Kamara, magtungo naman tayo sa Senado. Senator Robin Padilla, konforme na lumikha ng subcommittee na hahawak ng public hearing kaugnay sa Chacha. Detalye mula kay Patrol 19, Shelly Ortega Bueno. Mas mainam daw na magkaroon ng Subcommittee on Constitutional Amendments na magsasagawa ng public hearing ukol sa panukalang pag-amyenda sa ilang economic provision ng Constitution. Ito ang kay Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes and Laws at Chairman Senator Robin Padilla ay para mawala ang pagiging bias dahil batid ng lahat na siya ay pro-Chacha. Git ni Padilla, pabor sa taong bayan ang paglikha ng subcommittee para patas ang pagdinig sa panukalang economic Chacha. Si Senator Sonny Angara ang napili na mamuno sa subcommittee. Ayon kay Padilla, bukod sa abogado si Senator Angara, eksperto rin ito sa usaping pang-ekonomiya at pananalapi, kaya konforme Senator Padilla sa paglikha ng subcommittee. Sa ganitong paraan, hindi anya siya mag-uulit sa ginawa niyang investigasyon ukol sa economic Chacha kung saan ay meron na siyang buo na committee report. Git ni Padilla kung ano ipag-uutos ni Senate President Zubiri ukol sa panukalang economic Chacha ay susundin niya, pero wala pa daw siyang natatanggap na direktiba. Sa session kahapon, sa committee pa rin na Revilla ni-refer ang resolution of both houses number 6 na nagsusulong na amyendahan ng 3 economic provision ng Constitution. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maraming salamat, Tina. Samantala, mula kay Tina, tingnan natin ang report ni Patrol 5, Aya Yupanco. Nasa 11 distrito na mula sa National Capital Region o NCR ang nagsumite ng kopya ng mga pirma para sa People's Initiative ayon sa COMELEC. Okay, go ahead, Aya. Inihayag ng Commission on Elections o COMELEC na nasa 11 distrito na sa National Capital Region o NCR ang nagsumiti ng kopya ng mga pirma o lagda para sa sinusulong na People's Initiative o PI. Sa datos mula sa COMELEC, mayroon ng mga lagda ang naisumiti mula sa lungsod ng Maynila, Makati, Navotas at Caloocan at Quezon City. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, nitong nakalipas na linggo, umaabot na sa mahigit 800 ang natanggap nilang forms mula sa iba't ibang mga munisipalidad at lungsod. Ang mga permang ito o lagdang ito ay susuriin pa ng COMELEC kung totoong galing sa botante kapag may formal ng petisyon para sa People's Initiative. Sa kanya naman ay inihikayat ng COMELEC ang publiko na mag-report kung pinipilit silang pumirma para sa People's Initiative. Matatandaan na ang PI ay isa sa 3 paraan para mabago ang saligang batas o yung 1987 Constitution. Ito is Patrol number 5. Ay pang para siyempre may todo ng lakas. DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Hindi po magbabalik ang tandem. Makalipas lamang po ang paalala mula po sa ating mahal na himpilan. Tandem!